Kumusta sa inyong lahat? Ako si Dra, Ligaya Santos. At ngayon, susuriin natin ang paasa nga ang lihim sa pagbawas ng tiyan at pagpapalinaw ng balagami ang repolyo. Hindi ko alam kung bakit lumalaki ang tiyan habang tumatanda. May dahilan pala. Yan. Pero, may binago ako kamakailan sa aking pang-araw-araw na gawain. Hindi rin ako nak-ehersisyo. Anong ehersisyo? Naklalakay lang ako nito sa repolyo at kinakain. Kaya, ipaliwanag mo sa akin ngayon. Nga kaibigan, kung panonoodin ninyo ang video na ito hanggang sa huli, malalaman ninyo ang sikreto kung paano mawawala ang taba sa tiyan at magpapalinaw ang balat sa tulong lamang ng repolyo. Huwag na huwag kayong aalis sa kalagitnaan. Hindi kaya't habang pinapanood ninyo ang video na ito, ay hinahawakan ninyo ang umbok ni inyong tiyan na lumalabas sa itaas ni inyong pantalon. Iyong sitwasyon na kapag tumitingin kayo sa salamin sa umaga ay mukhang pagod ang inyong muha at kapag yumuyuko kayo ay lumalabas ang taba sa inyong tiyan at hindi na masara. Ang butones kang pantalon ninyo na dati ay kasya sa inyo. Makaibigan, hindi lamang ito problema sa paningging. Ang taba na naipon sa tiyan ay hindi lamang nasa ilalim ng balat. Ang visceral fat na pumapasok sa pagitan ngang nga organo ay tahimik na sumisira sa inyong nga daluyan ng dugo sa simula. Pakiramdam ninyo ay bahagyang lumaki lamang ang inyong baywang. At pagkatapos ay isang araw, sa isang check-up, malalaman ninyo na tumaas ang inyong blood sugar level. Ano ang susunod na darating? Darating ang diabetes. Kapag dumating ang diabetes, titigas ang mapadangang daluyan ng dugo na humahantong sa sakit sa puso. Sa huli, ang isang tiyan ay nagiging sanhi nga diabetes at ang diabetes ay nagpabanta sa puso at kapag bumaksak ang puso, nanganganib pati ang buhay. Sa katunayan, ayon sa datos mula sa Philippine Association for the Study of Obesity, kung ang baywang ay lumampas sa 90 centimeters para sa makalalaki at 85 centimeter para sa makababay, ang panganib ng pagkakaroon ang cardiovascular disease ay tataas ng higit sa 2 beses. 2 beses, mga kaibigan, ngunit karamihan sa mga sinyo ay itinuturing lamang itong natural na bahagyang pagtanda. Hindi ito natural. Kaya, ano ang dapat gawin? Dapat ba tayong bumili ng mamahaling gamot sa pagpapapayat? Dapat ba tayong mag-enroll sa gym at magpawis araw-araw? Hindi. Ang paraan na ituturo ko sa inyo ngayon ay hindi akanon. Sa loob na nakarang 28 taon, nakatakbo ako na libu-libong pasyenta. Nakita ko ang napakaraming taong nakakaproblema sa taba sa tiyan, lalo na sa maedad 90 pataas. Sa mga ito, mayroong isang bagay na palagi kong kinaguguluhan. Makapareho, sila ang edad na 60, ngunit ang isa ay may manipis na baywang, malinis na balat, at normal ang blood pressure. Ngunit ang isa naman ay may malaking tiyan, madilim ang balat, at ang blood sugar level ay umabot na sa mapanganib na antas. Ano kaya ang pakakaiba ng dalawang ito? Hindi dahil makaiba ang kanilang genes. Hindi rin dahil mayaman sila at kumakain ng magagandang pagkain. Ang sagot, nakakagulat, ay nasa isang napakalit na ugali sa pamumuhay. At sa puso ng ugali na iyon ay mayroong isang sangkap na mabibili sa supermarket sa halagang 1,550 hanggang 1,200. Sa video na ito ngayon, ibubunyak ko ang lahat na
Sikreto. Sasabihin ko sa inyo kung anong sangkap, paano lutuin, kailan at gaano. Karami ang dapat kainin, at kung bakit ang parang ito lamang ang epektibo. Kailangan ninyong panoorin hanggang sa huli. Kung papalampasin ninyo ang nilalaman ngayon, patuloy kayong magsasayang ng pera at hindi makakakita ng resulta. Ihanda ang inyong mga notebook. Ngayon, ikukuwento ko sa inyo ang tungkol sa isang taong talagang nakatakpo ko. Siya si Aling Pachita, 64 taong gulang. Hindi ko pa rin makalimutan ang history ni Aling Pachita nang una siyang pumasok sa aking klinik. Hawak niya sa isang kamay ang isang paper bag na punong lalagyan ng health supplements na nainom niya sa loob ng mahabang panahon. Nang ilabas niya ang isa-isa sa mesa, lumampas na ito sa 5: probiotics, dietary, fiber powder, slimming enzymes, fat-burning supplements, at maging isang tiyan, masagir, na binili niya sa isang teleshopping show. Umupo si Aling Pachita sa harap ko at nagbuntong hininga at sinabi, "Doktora, lahat ng ito umaabot sa mahigit 3,000 sa isang buwan, pero hindi man lang bumaba ang aking tiyan at sa halip, mas mahirap pa akong magdigest." Sa check-up ko noong nakaraang taon, sinabi na nasa borderline ang aking blood sugar at natatakot ako na tataas pa ito ngayong taon. Ang mukha ni Aling Pachita ay nababalutan ng lungkot. Nawawalan siya ng kumpiyansa sa tuwing titingin siya sa salamin at dahil hindi niya may sara ang palda ng kanyang barot saya na binili niya para sa kaarawan ng kanyang apo, sa huli ay maluwag na pantalon ang kanyang isinuot. Sinabi niya na nang kumuha siya ng litrato kasama ang kanyang apo, nakita niya ang kanyang sarili na may malaking tiyan at labis siyang nalungkot. "Doktora, pakiramdam ko ay wala na akong magagawa. Ganon ba talaga kapag tumatanda?" Marahil marami sa inyo na nanonood ng video na ito ay may katulad na problema. Naintindihan ko ang pakiramdam ng paggastos ng pera ng walang resulta at unti-unting nawawalan ng kumpiyansa. Kaya, maingat kong tinanong si Aling Pachita tungkol sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Tinanong ko sa kanya ang lahat, mula sa kung ano ang kinakain niya, mula sa pagising hanggang sa bago matulog, kailan siya kumakain, at kung ano ang ginagawa niya pagkatapos kumain. At isang nakakagulat na katotohanan ang lumitaw. Ang dahilan kung bakit hindi bumababa ang taba sa tiyan ni Aling Pachita ay hindi dahil sa marami siyang kinakain. Sa halip, 3 maling ugali ang patuloy na napapataas ng taba sa kanyang tiyan. Unang ugali, nilalaktawan niya ang agahan. Akala ni Aling Pachita na para pumayat, kailangan niyang kumain ng kaunti. Kaya, nilaktawan niya ang agahan at kumain ng kanyang unang pagkain sa tanghalian. Bakit ito problema? Kung ang ating katawan ay hindi nakakakuha ng nutrition sa loob ay humigit kumulang 2 oras pagkatapos gumising, ito ay pumapasok sa emergency mode. Ito ay tulad nege pagpatay nege boiler sa taglamig. Kapag pinatay mo ege boiler, lumalamig ang bahay. Ganito rin sa metabolismo ng ating katawan. Kung walang enerhiya na pumapasok sa umaga, bababa ang bilis ng metabolismo ng katawan. Hindi lamang iyon ang problema. Kung nagugutom ka sa umaga, ang mababang blood sugar level ay tumatagal at nagsisimulang magulo ang sistema ng insulin secretion. Pagkatapos, kapag biglang pumasok ang pagkain sa tanghalian, sobrang dami ng insulin ang nailalabas.
At ang lahat ng enerhiya na iyon ay nagiging taba at inimbak. At ang mas malala pa, ito ay partikular na naipon sa bahaging tiyan. Nilaktawan niya ang agahan para pumayat ngunit sa huli ay lalo niyang pinalalaki ang kanyang tiyan. Hindi lamang iyon, ang pangalawang ugali ay mas nakakagulat. Lubusan niyang tinanggal ang mantika sa kanyang pagkain. Hindi siya nagluluto ng stir-fry, hindi siya kumakain ng liempo, at hindi man lang siya naglalagay ng sesame oil. Akala niya kasi ang mantika ay nakakataba. Ngunit ito ay isang malaking bita. Ang ating katawan ay nangangailangan ng sapat na dami ng taba. Ano ang mangyayari kung kulang sa taba? Hindi maayos na magawa ang hormon na nabibigay sa atin ng pakiramdam ng kabusugan. Sa madaling salita, kahit na kumain ka ng kumain, hindi ka pa rin nakakaramdam ng kabusugan. Kaya, patuloy kong naghahanap na merienda at kahit pagkatapos kumanam ka na, pakiramdam mo ay kulang pa rin kaya kumakain ka pang tinapay o biskwit. Sa pagtatangkang tanggalin ang mantika, naging kabaliktaran ang epekto at tumaas pa ang kabuuang daming pagkain na kinakain. Bukod pa rito, kung kulang sa taba, nasisira din ang balat. Ang fatty acid ay isang mahalagang sangkap para sa pagpapanatiling ng balat. Ito ang dahilan kung bakit tuyo at madilim ang balat ni Aling Pachita. Ang huling, pangatlong ugali, ito ay totoso sa napakaraming tao. Ang pahiga, kaagad pagkatapos ang hapunan. Sinabi ni Aling Pachita na kumakain siyang hapunan. Bandang alas 7 ng gabi at humihiga sa sofa habang nanonood ng telebisyon. Pagdating ng alas 8, kadalasan ay nakatulog na raw siya. Bakit ito mapanganib? Para magamit ang pagkain na kinain sa gabi bilang enerhiya. Kailangan ng ating katawan na maging aktibo sa isang tiyak na antas. Ngunit kung humiga ka agad, nawawala ang pagkakataong iyon na magamit ang enerhiya. Saan mapupunta ang natitirang enerhiya? Ito ay buong-buong magiging taba at unti-anting maipon sa loob ng tiyan. Ito ay tulad ng paglagay ng mga bagay sa bodega at isinara ang pinto. Kapag nakapasok na, mahirap nang may labas. Sige, balikan natin. Bumaba ang metabolismo dahil sa paglaktaw ng agahan. Nagulo ang hormonas dahil sa hindi pagkain ng mantika at naipon ang taba dahil sa pagiga kaagad pagkatapos kumain ng hapunan. Dahil inulit niya ang tatlong ito, sa loob ng ilang taon, hindi talaga bumaba ang taba sa tiyan ni Aling Pachita. Anong silbi ng mamahaling health supplements? Kung hindi, malulutas. Ang pinagbabatayan ng problema, kahit anong daming ang praang ibuhos mo, hinding-hindi bababa ang taba sa tiyan. Kung mas matagal ko pa sanang hindi, ipinaalam sa kanya ang katotohanan ito. Ang blood sugar level ni Aling Pachita ay lumampas na sa borderline at naging tunay na diabetes. Nakakatakot isipin. Ngunit, huwag mag-alala ng labis. Ngayon na, alam mo na hindi pa huli ang lahat. Sa katunayan, pagkatapos ipatupad ni Aling Pachita ang paraan na itinuro ko sa kanya sa loob lamang ng isang buwan, nagsimulang lumiong kanyang baywang at lumiwanag pa ang kanyang muka. Ipapaalam ko na sa inyo ngayon kung ano ang kanyang ginawa. Ang ipinrescribe ko kay Aling Pachita ay hindi mamahaling gamot sa botika. Ito ay isang ulongang repolyo na mabibili sa supermarket sa halagang 550. Ano? Repolyo? Sino ba ang hindi nakakaalam na maganda iyon? Uminom na rin ako na repolyo juice pero wala namang epekto. Malamang ay marami sa inyo ang nag-isip ng
Ganyan. Ngunit, mga kaibigan, 90% ngang paraan ngang pakain ng repolyo na alam ninyo ay malamang na mali. Ipaliwanag ko sa inyo ngayon kung ano ang ibig kong sabihin. Ang repolyo ay naglalaman sulfurapane. Ang sangkap na ito ay nagpapababamang pamamaga sa ating katawan at pumipigil sa pagdamingang visceral fat. Bukod pa, riyan, pinoprotektahan ng vitamin U ang lining ng tiyan at ang saganang dietary fiber ay naglilinis ng madumi sa bituka tulad ng walis. Sa madaling salita, ang repolyo ay tulad ng isang tagalinis ng tiyan. Ngunit may problema. Kung gilingin mo ang hilaw na repolyo at inumin, ang sangkap na goitrogen ay maaring makahadlang sa function ng thyroid. Lalo na sa mga senior, marami ang sensitibo ang thyroid. Kaya nagiging problema ito. Bukod pa rito, maraming tao ang nahihirapan sa pagtunaw ng hilaw na repolyo. Marahil ay may mga taong nakakaramdam ng pag-bloating at paninikip ng tiyan. Ngunit may twist dito. Kung pinapakuluan mo ang repolyo, malulutas ang lahat ng problemang ito. Kapag nilagyan ng init, karamihan sa goitrogen ay masisira. Ngunit ang sulforafane at dietary fiber ay mananatili pa rin. Sa katunayan, lumalambot ang cell wall at tumataas ang rata na pagsipsip na nutrients. Mas mahusay na masisipsip na ating katawan ang magagandang sangkap ngang repolyo kaysa kung kinain itong hilaw. Maari mong isipin ito bilang katulad na prinsipyo kung paano mas lumalabas ang sangkap ng bedeng saan na nilagyan ng mainit na tubig kaysa sa malamig na tubig. Kaya, kung pinapakuluan mo ang repolyo, tapos na ba iyon? Hindi. Kailangan mong magdagdag ng 2 bagay para maging ganap na kakaiba ang epekto? Ito ang pangunahing sikreto ngayon. Handa na ba ang inyong notebook? Ilalabas ko ang unang pangunahing recipe. Ito ang masangkap. 4 hanggang 5 dahon nga repolyo, kalahating mansanas o isang kamatis, 1 tasa at kalahati ng tubig, at 1 kutsara ng olive oil. Una, hugasan ng malinis ang dahon ng repolyo at punitin sa tamang laki. Pagkatapos, ilagay sa steamer at pakuluan ng mga 7 hanggang 10 minuto. Kung wala kang steamer, maaari kang maglagay ng konting tubig sa kaldero, maglagay ng steamer rack at takpan at pareho lang iyon. Kapag bahagyang nagiging transparent at lumalambot ang repolyo, tapos na iyon. Pagkatapos, ilagay ang pinakuluang repolyo sa blender. Dito, ilagay ang kalahating mansanas na binalatan. Ang mansanas ay naglalaman pectin at ang pectin na ito ay nagiging tulad ng jelly sa bituka na bumabalot sa taba at dumi at inilalabas ito. Kapag nagsama, ang dietary fiber ng repolyo at ang pectin ng mansanas, dumodouble ang epekto ng paglilinis ng tiyan. Kung wala kang mansanas, maaari kang maglagay na 1 kamatis. Ang lycopene na matatagpuan sa kamatis ay nakakatulong sa pagibabawas visceral fat at mayaman sa antioxidant na maganda sa balat. Ang mansanas ay may matamis na lasa at ang kamatis ay may maasim na lasa, kaya pumili ka lang ngayon sa iyong panlasa. Dito, ilagay ang 1 tasa at kalahati ng tubig at ihalo. Kung masyadong malapot, maaari kang maglagay ng kaunting tubig pa. Kapag pinong-pino na
Ilagay sa baso at sa huli, ilagay ang isang kutsara ng olive oil at bahagyang haluin. May mahalaga dito. Huwag kalimutang maglagay ng olive oil. Tulad ng nabanggit ko, sa ikalawang maling ugali, ang tamang pakonsumo ng taba ay nagpapagana sa satiety hormone. Ang oleic acid na matatagpuan sa olive oil ay siyang gumaganap ang papel na iyon. Kahit isang kutsara lamang ang ilagay, malaki ang mababawas sa pakiramdam ng gutom pagkatapos kumain. Bukod pa rito, nakakatulong ang olive oil sa pagsipsip na fat-soluble vitamins na matatakpuan sa repolyo. Nakaalala na tataba sila kung maglalagay ng mantika. Ang kalorya ng isang kutsara ng olive oil ay mas mababa kaysa sa isang kutsara ng kanin. Hindi kayo dapat mag-alala. Ikalawang sikreto. Hindi ba kayo nainip na gumawa nito araw-araw sa umaga? Siyempre. Kaya ituturo ko sa inyo ang paraan ng pag-imbak. Sa katapusan ng linggo, pakuluan ang repolyo ng sabay-sabay. Maari mong pakuluan ang isang buwang ulo. Ilagay ang pinakuluang repolyo sa mga ziploc bag sa dami na sapat para sa isang pagkain at ilagay sa freezer. Kapag kakainin, ilipat sa refrigerator gabi bago o i-defrost sa microwave ng mga 1 minuto sa umaga at maaari na itong gigamitin kagad. Mas mainam na gumamit enize sariwangi mansanas o kamatis sa bawat paggawa. Sa ganitong paraan, sa loop lamang na 3 minuto sa umaga, handa na ang isang baso. Kung mahirap ipatupad, walang silbi ang anumang magandang paraan. Ang paraang ito ay halos walang gastos at hindi gaanong kumukuhang oras. 4 na repolyo sa isang buwan ay humigit kumulang imo antaro 600 hanggang 1,800. Kung isipin mo na ang isang buwan na diet supplement na, binebenta ay 52,500 hanggang 55,000, hindi ito may hahambing. Ikatlong sikreto, kapag nagsimula ka, maring makaranas kang kaunting gasa. Tiyan. Ito ay isang natural na reaksyon na nangyayari habang ang dietary fiber, repolyo, ay nagsisimulang baguhin ang kapaligiran ng bituka. Ito ay tulad ng paglilinis ang isang lumang silid kung saan pansamantalang lumilipat ang alikabo. Natural itong mawawala sa loop and 2 hanggang 3 araw, kaya hindi ka dapat mag-alala. Kung labis ang pag-bloating, sa unang 2 hanggang 3 araw, maglagay lamang ng 2 o 3 dahon ng repolyo at anti-anting dagdagan. At mahalaga ang oras ng pag-inom. Uminom ka agad bago mag-agahan o bilang kapalit ng agahan. Nabanggit ko kanina sa unang maling ugali, kailangan mong bigyan na sapat na nutrisyon sa umaga para maging aktibo ang metabolismo. Ang isang baso ng repolyo juice na ito ay makakakuha ka ng dietary fiber, bitamina at magandang taba ng sabay-sabay. Kaya perpekto ito para gisingin ang metabolismo sa umaga. Ngayon, sasagutin ko ang pinakamadalas ninyong itanong. Maari bang inumin ito kung mahina ang tiyan? Huwag mag-alala. Sa katunayan, dahil pinoprotektahan naga vitamin una, repolyo, ang lining, na katiyan, mas maganda ito para sa mga may mahinang tiyan. Ngunit, ang susi ay ang pagpakulo. Kung inumin itong hila, maaring makasira ito sa tiyan, kaya siguraduhin na pinakuloang repolyo ang gagamitin. Kung may diabetes, okay lang bang maglagay ng mansanas
Kung nag-alala ka sa blood sugar, mari kang maglagay ng kamatis sa halip na mansanas. Ang kamatis ay may mas mababang glycemic index kaysa sa mansanas. Kung gagawin mo ito gamit ang kamatis, maari mo itong inumin ng hindi nag-alala sa blood sugar. Maari bang gumamit ng perilla oil sa halip na olive oil? Maganda rin ang perilla oil. Ang perilla oil ay mayaman sa omega-3 fatty acids, kaya nakakatulong din ito sa kalusugan ng daluyan ng dugo. Gayunpaman, dahil sa natatanging amoy ng perilla oil, maring bahagyang magbago ang lasa, kaya pumili ka lang ayon sa iyong panlasa. Paano kung walang blender? Maari mong durugin ang pinakuluang repolyo, ilagay sa kaldero kasama ang mansanas, malagay ng tubig at bahagyang pakuluan sa mahinang apoy. Maari kang makakuha ng katulad na epekto kung dudurugin mo ito gamit ang kutsara habang iniinom. Ang mahalaga ay pakuluan ang repolyo para lumambot at inumin ito kasama ang olive oil. Sundin lamang ang prinsipyong ito. Ilang baso ang dapat inumin sa isang araw? Isang baso sa umaga ay sapat na. Kung lalabis ka at inom ng 3 o 4 na baso sa isang araw, maaring makaramdam ka ng labis na gasatiyan at masyadong aktibo ang bituka na maaring maging hindi comfortable. Ang mahalaga ay isang baso lamang at tuloy-tuloy ang pag-inom. Maari bang inumin sa gabi? Posible, ngunit mariin kong inirekomenda na inumin ito sa umaga. Ang pinakamalaking epekto sa pagising ng metabolismo ay kapag ininom mo ito sa walang laman na tiyan sa umaga. Kung inumin mo ito sa gabi, maari mong asahan na kalahati lang ang epekto. Kaya ngayon, sasabihin ko sa inyo ang nga pagbabago na mangyayari sa ating katawan kung patuloy na iinumin ang repolyo juice na ito. Una, lilit ang taba sa tiyan. Ang dietary fiber ng repolyo at ang pectin, mansanas ay malinis na naglilinis, ngam gadumi sa bituka na nagpapawala nga, pakiramdam nga kabusugan sa tiyan, at ang golech ajit nga olive oil, ay pumipigil sa pagdami ng visceral fat. Ang makikita mong pagbabago ay unang lalabas sa iyong baywang. Ikalawa, liliwanag ang balat. Kapag malinis ang bituka, pinipigilan nito ang paglabas ng toxins sa balat. Bukod pa rito, pinoprotektahan ng vitamin C, repolyo at ang antioxidant nege mansanas, ang magagel nege balat. Mapapansin mo na, may nining ang iyong mukha kapag tumitingin ka sa salamin. Ikatlo, makaking mas madali ang pakto na. Pinoprotektahan na vitamin U, pinakuluang repolyo, ang padangang tiyan na. Parang nilalagyan ng coating. Kaya, nababawasan ang heartburn at pag-bloating. Narinig ko ang napakaraming kwento ang mataong nahihirapan sa tiyan pagkatapos kumain na labis na nagbago. Ikaapat, malulutas ang constipation. Ang saganang dietary fiber na matatagpuan sa repolyo at mansanas ay nagpapagana sa bituka. Araw-araw, magiging regular ang iyong pagpunta sa banyo. Kapag malinis ang bituka, kasama ring darating ang epektong pagbabang timbang. Ikalima, nakakatulong sa pagpapanatili ng blood sugar. Kung una kang kumakain, nga pakaing mayaman. Sa dietary fiber sa umaga, pinipigilan nito ang mabilis na pagtaas ng blood sugar sa mga susunod na pagkain. Ito ay tinatawag na second meal effect na sa madaling salita, kung kumain kang masarap na pagkain sa umaga, pinapanatili nitong stable ang blood sugar sa tanghalian. Ika-6, tumatagal ang pakiramdam ng kabusugan. Kapag nagsama ang magandang taba,
ng olive oil at ang dietary fiber. Dahan-dahang bumababa ang pagkain sa tiyan. Kaya busog ka hanggang tanghalian. Ang mataong, naghahanap ng merienda sa umaga. Ay, natural na Andy na maghahanap na merienda. Mayroon pang mas mahalaga dito? Ipapaalam ko sa inyo kung ano ang talagang nangyari kay Aling Pachita. Nagsimulang ayusin ni Aling Pachita ang tatlong ugali na ay tinuro ko sa kanya at yuminom ng isang baso ngang repolyo juice na ito tuwing umaga. Sa unang linggo, tumawag si Aling Pachita, Doktora, araw-araw na akong nakakapagbanyo sa umaga. Dati, halos 3 o 4 na araw lang ako nakakapagbanyo, pero ngayon na araw-araw, pakiramdam ko ay magaan ang aking tiyan. Nagsimulang maglinis ang kanyang bituka. Pakbalik niya sa klinik sa isang buwan, ganap na nakbago ang ekspresyon ni Aling Pachita. Doktora, sinukat ko ang aking baywang at bumaba ito ngang 3 sentimeter. At sinabi ng aking anak na lumiwanag daw ang aking muha. Hindi ko makalimutan ang sinabi ni Aling Pachita habang gumingiti. Bakit ngayon ko lang nalaman ang ganitong magandang paraan? Hindi naman ito magastos? Sa ikalawang buwan, sinubukan muli ni Aling Pachita na isuot ang barot saya na hindi niya nasuot nung nakaraang taon. Kasya na raw sa baywang niya. Sinabi niya na nayak siya mag-isa habang nakatingin sa salamin. Ibinahagi niya na nakuha na niya ang kanyang kumpiyansa at muli siyang nagpakuha ng litrato kasama ang kanyang apo. Sa ikatlong buwan, lumabas ang resulta ng kanyang check-up at ang blood sugar level niya ay bumaba na sa ibaba ng borderline. Nagulat din daw ang kanyang doktor. Nagbago lamang siyang pamumuhay, ngunit labis na bumuti ang kanyang katawan. Kaya ninyo rin, hindi ito mamahalin at hindi rin ito mahirap. Isang ulonge, repolyo, isang mansanas, at isang kutsara ne olive oil, tatlong ito ay sapat na. Ngayon, bibigyan ko kayo ngang buot ng manatutunan natin. Una, ang taba sa tiyan ay hindi lamang problema sa paningin kundi isang babala, diabetes at sakit sa puso. Hindi mo ito dapat balewalain. Ikalawa, ang tunay na dahilan kung bakit hindi bumababa ang taba sa tiyan ay hindi dahil sa marami kang kinakain, kundi dahil sa maling ugali, paglaktaw sa agahan, ganap na pag-alis ng mantika, at pagiga kagat pagkatapos ng hapunan. Kailangan mong ayusin ang tatlong ito. Ikatlo, ang repolyo ay dapat laging pinapakuluan. Kung gilingin mo ito ng hilaw at inumin, maaring makasira ito sa thyroid at mahirap din itong tunawin. Ikapat, sa pinakuluang repolyo, maglagay ng mansanas o kamatis, tubig at isang kutsara ng olive oil at gilingin ito at inumin sa umaga. Ito ang pangunahing recipe. Ikalima, kung pakukuluan mo ng sabay-sabay sa katapusan ng linggo at hatiin sa mga servings, magagawa mo ito sa loob ng 3 minuto sa umaga sa mga araw ng trabaho. Hindi ito nakakabagod. Ika-6, sa unang 2,3 araw, maaring makaranas kang gas sa tiyan, ngunit ito ay normal na reaksyon. Kaya huwag mag-alala at magsimula sa counting dummy. Ikapito, kung may diabetes ka, maglagay ng kamatis sa halip na mansanas. At kung mahina ang iyong tiyan, pakuluan ang repolyo ng mas matagal para lumambot ito. Bago inumin. Ikawalo, ang isang baso sa isang araw sa walang laman na tiyan ang pinaka-epektibo. Huwag mong sabik na uminom ng maraming baso, at mahalaga ang pagiging tuloy-tuloy. Ngayon,
Mangako tayo sa isa't isa. Subukan mo lang sa loop ng 2 linggo. Isang ulong repolyo sa halagang 550 hanggang 50-200. Ilang mansana sa halagang aha, 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 ha, aha, aha, ha, ha, aha, aha, ha, aha. Ang olive oil ay maari mong gamitin ang nasa bahay na mas mababa pa ito sa 5 hanggang 51 sa isang buwan. Hindi ito magastos at hindi ka rin makairesisyo ng husto. Kailangan mo lang makla ng 3 minuto sa umaga. Pagkatapos ng 2 linggo, tiyak na mababago ang iyong katawan. Mejiging, mas madali ang papunta sa banyo sa umaga, magiging magaan ang iyong tiyan, at mas magiging maliwanag ang iyong mukha sa salamin. Sa loob ng isang buwan, magsisimulang makita ang pagbabago sa iyong baywang. Kung nakatulong ito, pindutin lamang ang like button. Ang isang pindot na ito ay malaking lakas para sa akin kung may kilala kang nakakaproblema sa tabasa. Tiyan, ibahagi mo ang video na ito. Maari itong maging paraan para mapangalagaan ang kalusugan ng iyong pamilya at mga kaibigan. Kung hindi ka pa nag-subscribe, pindutin lamang ang subscribe button para ikaw ang unang makakatanggap ng mas mahusay na impormasyon sa kalusugan sa susunod. Ang paraang ito ay nakakatulong sa pangkalahatang pangangalaga sa kalusugan at hindi gamot para sa isang partikular na sakit. Kung mayroon kang pre-existing medical condition, kumonsulta muna sa isang espesyalista. Magkaroon ng maluso at masayang araw.